So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating prayer for the nation. So before we start, tayo po ay manalangin. Yes Lord, thank you po muli Panginoon sa pagkakataon na ito na magbahagi ng iyong mga salita. Naway tulungan niyo po ako Panginoon na walang ibang mamutawi sa aking bibig kundi ang iyong mga salita at mga nais niyo pong naming matutunan sa mga oras na ito. Lord, ilayo niyo po ako Panginoon sa lahat ng mga errors God, and God the Holy Spirit may still give me the boldness to speak the truth. Thank you so much, O God. Walang may tataas sa pangalan sa mga oras na ito, kundi kayo lamang po. In Jesus' name, Amen. So, praise God. Ang topic po natin ngayon ay ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Alam ko sa karamihan sa mga nanonood, siguro alam na po yung tungkol po rito. Amen. So, praise God sa mga hindi pa po. So, ayun, buksan po natin ang ating Bible po sa Matthew chapter 13 verse 1 to 19. So, sa verse 1, basahin po natin. So, nang araw ring yun, lumabas ng bahay si Jesus at umupo sa tabing lawa. Verse 2, pinalibutan siya ng napakaraming tao, kaya pumunta siya sa isang bangka. Doon siya umupo habang ang buong karamihan naman ay nakatayo sa tabing lawa. Verse 3, maraming bagay ang sinabi niya sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, narito, lumabas ang isang manghahasik upang maghasik. Verse 4, sa kanyang paghahasik, may ilang binhing nahulog sa tabing daan. Dumating ang mga ibon at kinain ng mga ito. Verse 5, ang ilan naman ay nahulog sa mga babatong lugar, at doon ay walang sapat na lupa. Tumubo agad ang mga ito, palibhasa hindi malalim ang lupa. Verse 6, pagsikat ng araw, nalanta ang mga ito, at dahil sa walang ugat, tuluyan ng natuyot. Verse 7, ang ilan naman ay nahulog sa dawagan. Lumago ang mga dawag at siniksik ang mga ito. Verse 8, ngunit ang ilan ay nahulog sa matabang lupa at nagbunga. Ang ilan ay nagbunga ng tig-100, ang ilan ay tig-60 at ang ilan naman ay tig-30. So verse 9, ang mga may pandinig ay makinig. Verse 10, dumating ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit ka nagsasalita sa kanila sa mga talinghaga? And verse 11, sumagot siya sa kanila, ito ay sapagkat ipinagkaloob sa inyo na makaalam ng mga hiwaga ng paghahari ng langit. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Verse 12, ito ay sapagkat ang sinumang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang sinumang wala, aalisin pa ang nasa kanya. Verse 13, kaya nga nagsasabi ako sa kanila sa mga talinghaga, ito ay sapagkat tumitingin sila at hindi nakakakita. May pinapakinggan sila ngunit hindi sila totoong nakikinig at hindi sila nakakaunawa. Verse 14, natupad sa kanila ang isinulat ni Propeta Isaias na sinasabi, sa pamamagitan ng pakikinig ay makakarinig, kaya ngunit hindi kayo makakaunawa. Sa pagtingin ay makakakita kayo, ngunit hindi kayo makakatalos. Yun po, okay? So in verse 15, sabi rito, ito ay sapagkat ang mga puso ng mga taong ito ay matigas na. Nahihirapan ng makinig ang kanilang tenga, ipinikit na nila ang kanilang mga mata. Kung hindi ay baka makakita pa ang kanilang mga mata at makarinig ang kanilang mga tenga. Baka makaunawa pa ang kanilang mga puso at manumbalik sila at aking pagagalingin. So in verse 16, pinagpala ang inyong mga mata sapagkat ang mga ito ay nakakakita. Pinagpala ang iyong mga tenga sapagkat ang mga ito ay nakakarinig. Verse 17, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga taong matuwid ang mahigpit na naghahangad na makitang mga bagay na inyong nakikita. Ngunit, hindi nila nakita.
Hinangad nilang marinig ang mga bagay na inyong naririnig, ngunit hindi nila narinig. So, in verse 18 to 19, kaya nga, pakinggan ninyo ang talinghagang patungkol sa manghahasik. Verse 19, ang sinumang nakikinig sa salita ng paghahari ng Diyos at hindi ito nauunawaan ay pinupuntahan ng masama. Inaagaw nito ang salitang naihasik na sa kanyang puso. Siya itong nahasikan ng binhi sa tabing daan. Praise God sa kanyang salita. So, So, ang sinabi rito, yung apat na nahasikan, pinakauna ay sa tabing daan, na kung saan ang mga taong nakakinig ng salita ng Diyos ito yung mga taong nakinig at hindi ito naunawaan. Kumbaga, kinuha ng kaaway ang naihasik sa kanyang puso. So, sa pangalawa naman, ang binhi na yun ay nasa batuhan. So, yung mga taong ito, parang ito yung mga taong nakinig at agad itong tinanggap ng buong galak. Ngunit hindi ito nagtagal dahil dumating ang paghihirap o pag-uusig. Kaagad itong natisod. So, sa dalawa naman ay sa pangatlo, which is sa dawagan. Ang ibig sabihin ng dawagan ay ang may mga tinik. Amen. So, ang mga inihasik na binhi sa dawagan ay yung mga taong nakinig ngunit hindi ito nagbunga. Dahil nababalisa sa mga alalahanin sa buhay at sa pagkahumaling sa kayamanan, kaya't hindi ito namunga. So, ang huli naman is ang matabang lupa o ang mabuting lupa. Ito yung mga tao nakinig at naunawaan at ito'y nagbunga. So ngayon, sa apat na naihasik, na si tabing daan, batuhan, dawagan, at sa mabuting lupa, at sa matabang lupa. Saan kaya tayo ron? Amen. So, hopefully, nasa mabuting lupa o sa matabang lupa tayo. Amen. So, ngayon, tulad nga dito, ang manghahasik na ito ay, yung mga manghahasik na yun, ang inihahasik nila ay ang binhi. Ano nga ba yung binhi? Yun ay ang salita ng Diyos. Amen. Ito'y ginawang malinaw para sa atin ng ating Panginoon na si Jesus, na ibig sabihin ang taong nanghahasik ng binhi ay ang nangangaral. So, kung ang salita ng Diyos ay ang binhi, kung gayon, ang nangangaral ng salita ng Diyos ay ang manghahasik. Yun ay tuwing magpapatutuo tayo kay Kristo o mangangaral ng salita ng Diyos, tayo'y naghahasik. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nangangaral, ibig sabihin, ikaw na rin yung nanghahasik ng binhi, na kung saan ang binhing yun ay ang salita ng Diyos. Amen. So, sabi nga po rito, yun. So, amen. So, ngayon, importante sa ating buhay na hindi lang tayo nakikinig sa salita ng Diyos, kundi ini-a-apply ito. At hindi lang, mayroong consistency sa pakikinig or pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi sabi po sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Amen. So, and if we listen to the word of God, fill your heart with His words. Amen. Kasi, kung makikinig lang tayo, then, papasok sa right ear, tapos lalabas sa left ear. Wala din. Amen. So, ayun,
So tayo, every Sunday, amen, every Sunday na nakikinig tayo sa preaching, sila rin ay mga hasik ng binhi na kung saan ay ating tinatanggap at kasama din yon sa ating paglagos sa Panginoon at ang pag-aaral din ng kanyang salita in our quiet time. So dalawa yon. And every Sunday sa pag-attend natin tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Syempre, mas nag-i-expand, mas lalong lumalalim yung pagkakaalam natin or mas lalong dumadami yung mga nilalaman nating mga salita ng Diyos. At ganoon na rin sa quiet time natin, which is the devotions. Amen. So, natututo tayo sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga pinili to preach, to remind us the goodness of the Lord, at lalo na ang mga maintindihan pa ang mga tungkol sa Kanya at sa lahat ng ginawa niyang sakripisyo para sa atin. Amen. So, we must listen carefully, not listen less. Amen. Hindi ayun nga, kasi dahil sa Kanyang salita, yun ang dapat nating nilalakaran. At hindi lang nilalakaran, kundi dapat tayo rin yung namumunga. Amen. Tulad ng isang mga hasik, dapat tayo yung huling talinghaga ng mga hasik na kung saan ay ang naihasik sa matabang lupa na nakinig at naunawaan at namunga. Amen. So, ano ba ang namumunga? Amen. In hearing the word of God, we will grow in spiritually. Not to be stagnant in spiritually, it means mas lalo pa nating maintindihan ang kanyang salita na kung saan ay nararapat nating i-apply lahat ng kanyang salita. Kumbaga, isinasa puso. Amen. Sinasa puso natin ang kanyang salita. Because if we read His word na mayroong consistency, possible. Amen. Parang malaki ang possibility na tayo yung mas nag-grow, mas spiritually. Amen. Kumbaga, sa pakikinig natin sa salita ng Diyos, and if we apply His words in our hearts and our daily life, ito rin yung salita niya na makakapag-encourage lang din sa atin, especially kapag dumadating na yung mga pag-uusig, mga problems, mga different seasons sa buhay natin. Ang pinangahawakan natin doon ay ang pangako na natutunan natin sa salita ng Diyos. Yun yung makapag-i-encourage sa atin kasi He's the promise keeper. Amen. So, ngayon din, sa pagkakaroon natin ng consistency sa pagbabasa ng kanyang salita, hindi lang sa pagbabasa kundi sa pag-apply ng kanyang salita, magkakaroon po tayo ng intimacy sa Kanya. Amen. Doon po natin mas nakikilala ang Diyos. Doon natin mas nadadagdagan yung mga natututunan nating salita niya, na kung saan dumadagdag din yung salita niya na pinangahawakan natin everyday. Especially, mag-i-encourage din nga, sinabi ko kanina, na mag-i-encourage din yun sa atin. And sa pagkakaroon ng consistency na yun, malaking intimacy na yun, magkakaroon tayo ng intimate relationship with the Lord. Mas nagiging deep yung relationship natin sa Kanya. Amen. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita. Amen. So, ayun, kapag meron ng consistency sa pagbabasa ng Kanyang salita at ina-apply yun sa sarili natin, sa puso natin, at ginagamit natin yun in every day sa buhay natin, tapos meron na tayong intimate relationship with the Lord, ikaw na rin yung mga hasik. Amen. Ikaw na rin yung parang gagamitin ng Lord na maghahasik ng binhi, na kung saan ang binhing yun ay ang salita ng Panginoon. Amen. Gagamitin ka niya upang mag-share din, maghasik ng binhi, kung saan ay yun yung kanyang salita. Amen. So, kapag ikaw na you will be the sower, yung ginagawa mo to share the gospel, to share the word of God and towards around the world. Amen. Sa mga taong nakakasalamuhan natin, your work is not in vain. Kita ng Lord yan. Amen. So sa pagbabahagi natin ng kanyang salita,
if nag-i-start na tayo sa mga ginong kaparaanan, amen, continually pa rin na maging watchful pa rin tayo, amen. Watch yourselves, amen. Kasi watch ourselves, or to make a time to reflect kung minsan ba in the midst of our problems or busy time, parang magkaroon tayo ng reflect. Baka minsan nakakaligtaan na rin natin ang salita ni Lord, na sa tuwing nakakaranas po tayo ng hardships in our season, go near to the Lord. Remember, sino ba yung isang nahasikan dito na sa batuhan, ang naiasik na bini sa mabatong lupa. Ito yung taong, yun nga, tinanggap ang salita ng Lord, tas nang may galak. Tas nung dumating na yung mga pagsubok, mga paghihirap, doon sila natisod. Kaya minsan we need to watch ourselves kung baka hindi, baka nakakaligtaan na rin natin yung word niya, amen. So sana sa pag-aaral natin sa salita ng Lord in our quiet time, balikan natin yung mga naging devotion natin, amen. Kasi yun yung mga napag-aralan na natin. Baka may makita tayo doon na related sa situations natin, amen. Ganun ka-powerful ang kanyang salita, where it encourage us to go near to Him, amen. So remember what He has promised to us, the promises that He has given to us, amen. Kasi even me, honestly, ginagawa ko rin ito when it times na nasa season ako ng problema sa family or sa school. Meron pa po akong laging pinanghahawakan na verse. I also encourage myself to the Lord, to go near to Him, to cry out about everything, and His word is powerful, amen. Because sa words niya, sa presence niya, there's an assurance and security, amen. God has a plan for why we are enduring difficulties in our lives. These seasons will help us to grow in trusting God. So sa pag-grow natin spiritually, syempre mas namumunga tayo spiritually, amen. We need to also watch ourselves, kasi baka we need to watch ourselves and also to be mindful. Kasi the word of God will help us to be mindful in every aspect of our life. Sometimes in the midst of our season, in storms, amen, there's a certain situation na pwedeng mangyari, or wrong decision, amen, or reacting impulsively because we're just enduring a hardships. So just because we are experiencing hardship, remember po natin na huwag natin bigyan ng pagkakataon ang kaaway to do his job, amen. Ano nga po ba yung job niya? Ito ang ginagawa ko para hindi ko po makalimutan yung job niya, which is yung SKD, which is yung steal, to kill, and to destroy, amen. Kasi karamihan, minsan, madalas, kapag if we are in the problems, in the midst of the problems, gumagawa ang kaaway para magawa yung job niya, amen. And ayun, marami rin minsan sa atin na parang nasasakitan na natin ang Lord kasi sa decisions that we make, amen. So sana kahit ganun, mas maging matibay pa rin yung mas nananaig yung word ni Lord na natutunan natin sa Kanya, amen. So sa mundong ito,
Huwag mo hahayaan na ang mamunga sa puso mo ay ang galit, inggit, to gossip, to destroy someone. And this kind of attitudes keeps on growing, which is very alarming. Because in the truth, this is not from the Lord, but from the enemy. Amen. Even though that there's a lot of unfairness, hindi na makatao, piliin natin hindi magbunga ang galit, but to go near to the Lord at piliin mamunga sa kanyang salita. God has a promise. Amen. So balik po tayo sa apat na mga asik na yon. Piliin po natin na mamunga. Piliin po natin na manatili sa Lord. Amen. And isipin po natin, yung mga asik na yun, yung una kanina is ang Lord. Amen. Ngayon, kung na tayo yung namunga na, tayo na rin yung mga ngaral or tayo na rin yung mga asik ng binhi na kung saan yun ay ang salita ng Panginoon. And I pray din na kung ano man po yung mga alalahanin natin or kung ano man yung mga bagay dito sa mundong ito, tulungan natin ang sarili natin na hindi yun yung magiging dahilan ng pagkasira ng relasyon natin kay Lord, especially kapag may mga problems tayo. Help us and help ourself. Tulungan din natin, encourage natin yung sarili natin to go near to the Lord, kasi sino bang tutulong din sa atin kundi ang sarili din natin to go near to the Lord. Amen. And ayun, piliin nating mamunga sa kanyang salita at huwag tayo yung magaling sa umpisa lang. Amen. And we do believe naman na sa yung mga ginagawa natin, amen, alam naman ng Lord yon. Amen. So piliin natin na mamunga yung salita niya, yung pangako niya sa atin na natutunan natin sa kanyang salita. Amen. And ayun lamang po, praise the Lord. Ayan, so unang kwan natin is listen carefully, not listen less, watchful and be mindful. Siguro maging mindful tayo sa every decisions that we make, and especially to watch ourselves kung nakakalita na ba natin ang mga salita ng Panginoon, kung nakakagawa na ba tayo ng mga bagay-bagay na hindi nakakatulong sa paglago natin. Amen. Maybe sabihin natin na it's difficult, pero mas difficult kung walang Diyos sa buhay natin. Amen. Surrender it to the Lord. And ayun, magkaroon po tayo ng consistency to read the Word of God. And sa pagkakaroon ng consistency na yun, sa pagsunod sa paglakad or malakaran natin ng kanyang salita, magkakaroon po tayo ng deep intimacy or deep relationship with the Lord. And soon you'll be the sower, and your word is not in vain to the Lord. Amen. So ayun lang po, praise the Lord.